Verse 5, akong si Daniel ay tumingin at may nakita akong dalawang tao. Isa sa magkabilang pangpang ng ilog. Tinanong ng isa ang anghel na nakatayo sa gawing dulo. Gaano pa katagal bago maganap ang mga pangitain ito? Verse 7, itinaas ng anghel ang dalawang kamay at narinig kong sinabi niya, sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati. Kapag natapos na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. So ay kanasa, nagrigat na interpret, ganito, 3 taon at kalahati ko na. Nga mamutayo nga iti Diyos, nagpilpilan, kaya ito mabalin nga di may sangat daw, sa naribo nga taon, sa naribo nga daw, tinang Diyos. So, mabalin nga ito 3 taon at kalahati, it means, ato nga taon na mapalabas. Ngayon, dito, makita tayo nga marami ito magbasa nila paghihirap, panagrigat, panagsagaba ng hindi na tao na Diyos. So, ay kanawsa, kung na dito awan di makaibaga. Di ba natin mapanakapasama na? Verse 8, hindi ko naunawaan, si Daniel mismo, sabi niya, hindi ko naunawaan ang kanyang sagot. Kaya ako nagtanong, Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Kahit si Daniel, pinakausap ng Diyos, propeta ng Diyos, ay hindi niya naunawaan ang sagot. Hindi niya alam ang sagot. Gaano ang Ginoo, ano po ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Verse 9, sinabi niya sa akin, makakaalis ka na, Daniel. Ang kahulugan nito ay mananatiling lihim hanggang dumating ang wakas. Ililaban ko na nakiunan na, Daniel, mapandan. Kamasapol ang malilimod na ito'y abalikas kat sa handa ang maipaka mo abingga iti panungpalan. Manatiling lihim. Gaya parang natulog ay ito ng saka niya ako Isus, wala na kawal di makamo kailangan Diyos naman. Hindi makamo, uray pa, hindi anak, Diyos na mo. Hindi chimpo, isakto ng chimpo na mapasama, luman na Diyos. Verse 10, marami ang dadalisayan at napapatunayan may malinis na kalooban. Ngunit, magpapakasama pa ang mga masasama at wala isa man sa kanilang makakaunawa sa mga bagay na nauunawaan ng marurunong. Maraming tao ay nagpapakarunong. Ngunit, subalit, hindi nila nauunawaan ang salita ng Diyos sapagkat sila ay nagtitipid sa kanilang sa karunungan at sa libutan lamang. 11. Lilipas ang 1,290 araw mula sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ng kasuklam-suklam. Hindi ko susubukan o sinusubukan na ipaliwanag ang mga ito. Akong kapangyarihan, wala naman magtangkang, makipaliwanag ang mga
lihim na ito. Subalit itong verse 12, itong challenge para sa atin. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 na araw. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang matapos ang 1,335 na araw. Napalagay ko, hindi word for word or number for number ang isang ibig sabihin. Pero ang importante, dapat manatiling tapat ang sinuman na nananampalataya, ang sinuman na born again, na anak na nabagpaliwan. Kung baga, no retreat, no surrender. Kung nagsimula ka na, tuloy-tuloy na ang pagiging matapat sa pananampalataya sa Panginoon. Kapagkat doon nakasalalay ang inyong kapalaran. Liwanag, kapalaran naman, manatiling tapat hanggang sa matapos. Kung ang katapusan ng time mo ay yung darating na yung pagkamatay physically, dapat bago darating yun o hanggang doon matapos kang matapat. Palagi kang matapat. Manatili kang matapat. Number 13, Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. So, ay nagkausa at ipagpagana nito, ay nakakimimay sa natapag, naging Kristiyano na. Inawat na niya puso sa mas personal na manubutin mo ng isalakan na. At kalinarip na aming gahitin, mauling ang tao, kaya amis na. Umaga niya ipapatay physically. Ngunit ang magandang balita doon, muli kang bubuhayin. Agungan kanto sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Mayroong gantimpala na naghihintay sa nagiging tapat hanggang sa wakas ng buhay sa mundo. Okay. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 1, 19 to 21. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propita. Makabubuting ito ay pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ng araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso at bituin sa umaga. Verse 20, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alinman prophecy sa kasulatan sa sariling kakayahan. Okay. Sapagkat ang pahayag ng mga propita ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Iyon ang sabi sa ikalawang Pedro, chapter 1, 19, 20, and 21. Basahin niyo mabuti pagdating niya sa mga bahay ninyo. Ito ay nagpabadya, nagsasabi sa atin na hindi tayo dapat
nagsasabi ng ganyan, ganito, ganyan. Sapagkat ang Biblia mismo ang nagsasabi sa atin, walang sino man makapagpapaliwanag sa alinman sa mga prophecy na nakasulat sa kasulatan sa kanyang sariling kakayahan. Iba-iba ang knowledge ng tao. Meron na kapag-aral ng sa mga matataas na kolehiyo, meron mga magaling magsalita, mag-convincing, pero ito ang sabi sa Biblia. Higit sa lahat, manawagin ninyong walang makapagpaliwanag ng alinman prophecy sa kasulatan. Ibig sabihin, kasulatan ng Biblia sa sariling kakayahan. Ito naman ang sabi doon sa huling aklat ng Biblia. Pahayag o Revelation o Pagtingin, chapter 22, verse 18 and 19. Na kung si Juan ang sumulat doon, diyan sa Revelation, pahayag. Na kung si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito. Okay? Aklat na ito. Hindi ko alam kung yung Revelation lang o the whole Bible ang tinutukoy nito. Pero aklat na ito, banal na kasulatan. Ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Okay. Sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Gusto nyo ba madagdagan ng parusa? Dagdagan lang kung salita ng Diyos ng iyong puro-puro o inin. Tuhan naman. Idaragdag sa Kanya ang mga salot na nakasulat dito. Mga salot, didikira. At verse 19, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So, matindi. Magbawas o magdagdag. Okay, ito na ang mga facts na makikita natin. At dito na rin tayo mag-conclude. Sa aklat ni Daniel, at gayon din sa aklat ng Pahayag o Revelation, ay nalaman natin mayroon palang logbook o kaya register of deeds. Logbook o kaya register of deeds. Gaya ng mga gobyerno sa mundo nito, mayroon yung logbook, mayroon yung register of deeds. Kung ikaw ay bagong panganak, dapat ang inyong mga magulang o sino mang magrepresenta pupunta doon sa Settled Registrar's Office sa munisipyo, sa probinsya o kaya sa national para iparehistro ang iyong bagong panganak. At very important yun, lalong-lalo na sa ngayon. Maraming nagkakaproblema na hindi nakarehistro o kaya hindi tugma yung pinarehistro sa Register of Deeds o Civil Registrar's Office. Mali yata yung term ko na Register of Deeds sa pag-rehistro ng mga real properties.
Civil Registrar's Office. Medyo magulo-gulo. Sa munisipyo, mayroong Civil Registrar's Office. Perfect. Okay, sa PSA. Kaya nga, importante na nakarehistro. At, sabi niya, mayroong lagpong o Civil Registrar's Office sa kaharian ng Diyos kung saan ang may mga pangalan lamang na nakasulat doon ang maliligtas. Pahayag, Philippians chapter 4, verse 3, Pahayag 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 21:27. Ayun ang mga references para makita niyo. Ang tanong, kung mayroong lagpo sa kaharian ng Diyos, kung mayroong PSA doon, paano may susulat ng pangalan ng isang tao sa aklat na yon? Kasano ikat paristo, kasano mo maisurat yung alam, iti may sa natao yung lagbok, lagbok yung langit, kung PSA, yung langit. Ang Biblia ay nagbibigay. Pag nandyan na kayo sa Bible, John 1:12 and 13, John 3:7 and 16. Ito ang pamagitan ng pagkamanap muli. Being born again. Pagkapanganak muli. Ang sino mang ipinanganak ng nanay niya sa ngayon, dapat maparehistro para ma-enjoy niya ang lahat ng mga benefits sa gobyerno na kanyang tinitirahan. At para ma-enjoy din ng isang tao ang inihahanda ng Panginoong Diyos na sinabi doon sa John 14:6, 1. Dapat marianak manen. Dapat marianak manen. Panganak muli. Ma-born again. At pagka nagpanganak muli, nani 1:12, at dalagin mawat, yung mana, kanya puso, sila mati, hindi ka na ilagay kalendagan na ang paling na anak ni Diyos. Hindi ka na hindi kalendagan na ang paling na anak ni Diyos. Iso nga, anak na ni Diyos, may surat tinagan mo, iyan listahan ni libro ni Diyos. Yan. May surat yan. Ito no, sumagot ka dyan, kakaan ni Diyos. Goro automatic, dalang tindon na. At parang nilagay mo yan nawan. Ano ba naka-register ito? Awan naman tinagan mo ito. Kunanan to. Either Angel na nagdadya, awan mo Diyos na mismo. Sayang. Nagpagkaya mo na tayo i-registro. Niya-determine na niya yung mga naka-register ito i-PSA. Ha? Legitimate. Okay. Ang masama dyan, pag dumating tayo sa pintuan ng kalangitan, walang pangalan, sorry na lang. Okay. Pero, pwedeng maisulat, ma-qualify ng sino man na maisulat ng kanyang pangalan sa lagbok ng Panginoon kung siya ay panganak muli. Sabi ng Panginoong Yesus kay Nicodemo, sinasabi ko ang katotohanan sa iyo, malaksid, na timay sa tao at saan
May sa dapat may anak mo patuliwan at nang tumamakita sa pagkakailan ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagmembro ng isang organisasyon. Pwede maisulat ang pangalan mo sa lagbok ng Church of the Nazarene. O kaya yung lagbok ng Iglesia ni Cristo. O kaya yung lagbok ng anumang religion. Pero ang mahalaga doon sa lagbok ng Panginoon sa langit. Ikalawang fact, dapat manatiling tapat hanggang sa wakas. Dapat manatiling tapat hanggang sa wakas. Hindi sapat yung mananatili na nakalista yung pangalan sa listahan ng isang organisasyon. Dapat maging tapat, lalo-lalo na sa Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo. Yun ang advice kay Daniel, dapat ikaw ay palagi tapat hanggang sa wakas. No regret, no surrender. Fact number 3, muling mabubuhay ang mga namatay, ang iba sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman sa kaparusang walang hanggan. Daniel chapter 12 verse 2 and John 5:29. At fact number 4, walang makapagpapaliwanag sa alinmang prophecy sa kasulatan sa sariling kakayahan. Daniel chapter 12 verse 4, 9, and 2 Peter chapter 1, 19, 20, and 21. Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga ito. Kahit si Daniel na napakatalino ay hindi niya naunawaan. Hindi niya kayang ipaliwanag. At idinilig sa kanya, lahat na yan mananatiling lihim hanggang sa katapusan. At number 5, bawal ang dagdag bawas sa mga nakasulat sa propesya o sa nilalaman ng kasulatan. Kung minsan tayo mga tao mahilig dagdag bawas o magdagdag bawas. Kahit sa edition na, may dagdag bawas. Di kaya sa mga paritis, may dagdag bawas. Pero dito, maliwanag ang sabi niya sa Pahayan, chapter 22, 18 and 19, bawal ang dagdag bawas sa mga nakasulat sa kasulatan nito. Ito po ang salita ng Diyos.